Hindi pa ako nakakita ng lalaking ganoon kabilis. Ang lakas na nabubuo sa sandali ng paghagis ng bola ay nagpapangha sa maraming coach. Ang edad niyang 35 ay walang epekto sa kanyang kakayahan. Kaya pa rin niyang ihagis ang bola sa bilis na 78 milya. Walang catcher na kayang madaling seluhin ang hagis niya. Isang scout ang hindi makapaniwalang tumingin sa speed gun. Sigurado siya na ito na ang pitcher na kanyang hinahanap. Nang ibigay ng scout ang oportunidad sa lalaki, inaanyayahan ka sa tryout ng liga ng baseball. Pero kung tatanggihan ka ng lalaki dahil sa edad mo, magiging katatawanan ka. Pero ayaw ng scout na ibaon ang talento. Tutal, iilan lang ang kayang maghagis ng ganoong kabilis na bola. Pakinggan mo to. Kung sabihin ko sa team na nakahanap ako ng medyo may edad na lalaki, pagpipiestahan ako ng tukso. Pero kung hindi ko i-report ang hagis na 78 milya, matatanggalan ako ng trabaho. Medyo nag-aalangan si Jimmy. Ang sumali sa Major League pa rin ang pangarap niya. Hindi ko kayang talikuran ng buong buhay ko. Pero gaya ng dati, binigyan ako ng suntok ng tatay ko. 30 taong gulang, walang bahay, walang ipon, at walang tagumpay, gusto pang sumali sa Major League. Kalokohan talaga. Hindi lang yan, ang mahal ng gastusin sa buhay, 3 anak pa ang pinapakain. Lahat yan ay pasanin ng lalaking nasa gitnang edad na ito. Diretsahang sinabi ng asawa niya na hindi kayang pakainin ng pangarap. Ang mga mahihirap na katulad nila, kailangan palaging harapin ang problema ng pagkain at pera. Dahil din dito kaya nagkaroon sila ng malaking away. Tila ang mga pangarap ay babalik na rin sa realidad. Ngunit nang handa na siyang sumuko, tahimik na lumitaw ang kanyang asawang si Lori, iba sa karaniwan. Hinikayat niya siyang ituloy ang kanyang pangarap dahil nakita niya sa kwarto ng kanilang panganay na anak na puno ng mga larawan ng kanyang ama na naglalaro ng baseball. Matagal nang itinuturing ng anak niya ang kanyang ama bilang kanyang nag-iisang idolo. Mayroon tayong batang lalaki na 8 taong gulang. Kung susuko ka, ano ang sasabihin natin sa kanya? Hindi ko hahayaang akuin mo ang lahat, Jimmy. Isa akong babaeng taga-Texas. Hindi ko kailangan ng lalaki para tumulong sa mga gawaing bahay. Okay, hindi ko akalain na dahil sa suporta ni Lori, ay makakalikha ng isang alamat na pitcher sa kasaysayan ng baseball sa Amerika. Pero bago iyon, hindi pa kontrolado ni Jimmy ang buhay niya. Mula pagkabata, sumusunod siya sa kanyang amang Navy at palaipat-lipat ng bahay. Gusto ng kanyang ama na magkaroon siya ng normal at simpleng buhay. Kaya itinapon niya ang lahat ng gamit na may kinalaman sa baseball. Mas maraming mahalaga sa buhay kaysa sa baseball. Kung mas maaga mong malalaman, mas mabuti. Sa liblib na lugar ng Texas, kahit man lang palaruan ng baseball, wala. Pero hindi iyon naging hadlang para kay Jimmy na abutin ang kanyang pangarap. Ginagamit niya ang kanyang libreng oras para mag-ensayo ng baseball mag-isa sa balon ng langis. Lumipas ang 30 taon na parang iglap, at si Jimmy ay lumaki sa maliit na bayang ito. Naging guro siya ng physics sa high school at siya rin ang kaysa isang coach ng baseball sa bayan. Kahit mahirap ang buhay ng kanilang pamilya na may 5 miyembro, pero masasabi ring masaya naman sila. Ang panganay nilang anak ay napakaintindi. Madalas niyang kinukumusta ang sugat niya. Kaya pala, dati ring pinursige ni Jimmy ang kanyang pangarap, pero dahil ang balikat ko ay 4 na beses nang inoperahan, kaya napilitan akong talikuran ang aking ilusyon. Kaya pala hindi ka naglaro ng baseball, no, pa? Bahagyang gaman ang loob niya sa inosenteng mukha ng anak niya. Talagang mahirap ang daan patungo sa kinabukasan. Karamihan sa atin ay nagkakaroon lang ng ordinaryong buhay. Pero madalas na sinasamantala ni Jimmy ang gabi para lihim na mag-ensayo sa bakuran. Sa mga sandaling iyon lang siya nakakabalik sa pagiging tunay na siya. Ang pagnanasa at sigla na hindi mapapalitan ay palagi mong itinatago, malalim sa kaibuturan ng iyong puso. Ngunit ang iyak ng iyong anak ay bigla kang ibinalik sa realidad. Bakit ang isang taong nasa edad medya ay hindi maaaring mabuhay para sa kanyang sarili kahit minsan? Buti na lang, mayroon kang grupo ng mga estudyanteng sabik din sa baseball. Kabilang na si Joel na nakita ka nang pumunta sa pitching mound. Sa pakiusap niya, pumayag si Jimmy na magpakitang gilas. Ngunit nagbabala ang doktor na huwag magpakapagod. Nagbato lang siya ng 2 bola ng basta-basta, naiintindihan ni Joel. Hindi yan ang tunay na galing ng coach. Sige na, Coach, isang bato lang naman, hindi naman nakakamatay. Oo nga, pa, isang bato lang. Pati anak mo humihiling, sige na, isang simpleng fastball lang. Seryoso na ang mukha niya,
nagpakita ng tamang posture. Ang tunog na palm unit sa hangin, bumasag sa katahimikan ng court, galing sa coach. Saan nang galing ang tunog na yun? Muntik ko nang makalimutan kung gaano kaganda ang tunog na yun. Para bang nadiskubre ng estudyante ang isang bagong lupain. Ang masayang batang lalaki na umiikot kay Jimmy ay nagbukas ng isang selyo na hindi na maibabalik. Bawat bato na binabato niya ay tila mas mabilis kaysa sa nauna. Kahit si Joel ay hindi sinasadyang umiwas. Pero pagkatapos ng ensayo, humingi si Jimmy sa kanya na panatilihin itong lihim. Natatakot siya na kung malalaman ng iba, lalong ayaw niyang mag-alala ang kanyang asawa para sa kanya, kaya pagka-uwi niya, hindi napigilan ni Joel na ibahagi kay Lori ang masayang nangyari kaninang umaga. Hindi nakakagulat na nakatanggap siya ng isang nakamamatay na tingin mula sa asawa. Ang ngiti ni Joel ay biglang naglaho ng unti-unti, napalitan ito ng takot, at dali-dali niyang ipinaliwanag na kung sumakit ang balikat niya, hihinto agad siya. Nakita ni Jimmy na tahimik si Lori, na para bang sumasang-ayon na maghagis siya ng bola, kaya nakahinga ng maluwag si Jimmy. Nagkaroon siya ng lakas ng loob, para maging tagahagis ng bola para sa mga estudyante. Ihahagis niya ito na parang matandang babae na tumatawid sa kalsada. Madaling matamaan ng mga estudyante. Mukhang lumipad ang bolang iyon sa ibang kontinente. Ang susunod na bola ay tiyak na lilipad pa ng malayo. Tingnan natin. Hindi inaasahan ni Jimmy na isang bola lang ang nabitawan niya. Bakit kaya minamaliit na naman ako ng mga estudyante? Sumenya si Joel sa kanya. Naintindihan ni Jimmy at napangiti. Mukhang oras na para mamulat ang mga batang ito. Ano yun? Nagulat ang lahat ng estudyante sa ingay na yun. Hindi pa sila nakakita ng ganoon kabilis na tira. Napatawa silang lahat. Pakiramdam nila ay parang niloko sila ng matagal. Pero ang ekspresyon ng mga estudyante sa laban ay hindi naging maganda. Sa simula pa lang ng laban, natalo na sila ng kalaban sa 3 tira lang. Kahit anong pagpapalakas ng loob ni Jimmy, hindi pa rin nila makuha ang kanilang kumpiyansa. Sa ikalawang laban, tinamaan sila ng bola ng kalaban. Madaling nakakuha ng 2 puntos, hindi lang natalo ng husto, kundi kulang pa ng 10 puntos sa ibang mga koponan. Isang maliit na bayan pa lang, hindi na makalaban. Ano pa kayang masasabi tungkol sa pagprotekta sa kanilang hilig? Nakita ni Jimmy na ang mga estudyante ay dismayado at malungkot. Pinayuhan sila ni Jimmy na huwag basta-basta sumuko. Ang mga taong may malaking pangarap ay makakatagpo rin ng mas malawak na kalangitan. Hindi katulad mo ngayon na pinipigilan ng buhay sa bawat hakbang. Kung wala kayong pangarap, wala kayong patutunguhan. Coach, ikaw, tuwing nasa salo ko ang bola mo, nangangalay ang kamay ko. Ikaw ang hindi dapat namumuhay ng ganito kakomportable. Pero nakakalungkot na hindi mo rin yan nakikita. Tinuturuan ng estudyante si Jimmy. Pero sinubukan mo ba? Pero ang gusto ng scout ay pitcher. Hindi isang guro sa physics. Sige na, ano ba naman ang kampyonato sa bayang ito? Manalo sa kampyonato ng bayan at sumali sa kompetisyon. Major League, ano kaya? Tingnan mo ang seryosong mukha ng bata. Nangako si Jimmy sa grupo na basta manalo sila sa kampyonato ng bayan, sasali siya sa Major League. Nakamit ng mga bata ang kanilang layunin. Sa totoo lang, kailangan ni Jimmy ng isang plataporma o isang dahilan. Gusto rin niyang subukan ang kanyang kapalaran sa malayo at imposibleng pangarap na iyon. Huwag mong sasabihin sa nanay, ha? Ang anak na maunawain ay parang isang maliit na matanda. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Jimmy sa speed trap. Bigla siyang may naisip kaya inurong niya ang kotse. Matapos niyang matiyak na mahimbing nang natutulog ang anak niya, kinuha niya ang isang bola mula sa bag niya at ibinato sa speed gun. At talagang ang nagpakita ang bilis ng bola. Kumuha pa siya ng isa pang bola. Sa mismong sandaling iyon, may dumaang sasakyan sa gilid ng kalsada. Agad na nagkunwari si Jimmy na walang nangyayari, na parang may ginagawang kalokohan. Pagkaalis ng sasakyan, nag-warm up si Jimmy. Matapos niyang matiyak na walang paparating na sasakyan, inayos niya ang kanyang postura. Buong lakas niyang binato ang bola. Pero 76 lang ang lumabas sa speed gun. Biglang nawala ang pag-asa ni Jimmy. Mukhang kailangan na niyang tanggapin ang kanyang edad, pero nang pupulutin na niya ang bola, ang 7 sa screen ay naging 9. Sira siguro ang speed gun, 96 miles per hour. Iyon ang tunay niyang bilis. Sayang lang at hindi nakita ni Jimmy. Sa Texas, kung saan football lang ang pinapahalagahan, ang baseball ay nagsisimula pa lang magkaroon ng pangalan. Wala pang ang baseball field ang eskwelahang tinuturuan ni Jimmy. Laging handa ang prinsipal na buwagin ang koponan, kaya napakahalaga ng kompetisyon na ito. Ito na rin ang huling pag-asa nila.
Kaya si Jimmy, napilitang dalhin ang mga estudyante sa buhanginan para magsanay. Bagamat mahirap ang kondisyon, pagkatapos nilang magreklamo, lahat sila'y nagbigay ng 200% ng kanilang lakas sa pagsasanay. Nagpapakita ng tapang na isugal ang lahat para magkaroon ka ng sapat na kumpiyansa para manalo. Noong una, hindi nila matamaan ang bola ang binabato ni Jimmy, hanggang sa bahagya na nilang matamaan ang gilid ng bola. Mabilis na umunlad ang mga estudyante. Pagdating sa field, parang nagbago ang lahat sa bawat posisyon. Lahat ay nagagawa ng isang subok lang, kahit pamalayo ang lipad ng bola ng kalaban. Mabilis ang reaksyon ng mga manlalaro sa pagsalo ng bola. Matagumpay nilang nasasalo ang bola, kaya nakakakuha ng puntos ang team kapag sila naman ang umatake. Isang home run ang formal na nagtatapos sa laban. Sa wakas, nakamit nila ang 16 na sunod-sunod na panalo. Ang susunod na laban ay para sa kampyonato. Pinapaalalahanan ni Jimmy ang mga estudyante na ang kayabangan ay nagdudulot ng pagkatalo. Sa lahat ng ginagawa, dapat may simula't dulo. Isang lalaki ang naakit ng koponang pinamumunuan niya. Inimbitahan niya si Jimmy na maging coach ng isa sa pinakamagagaling na high school sa lugar. Malaki ang kahalagahan nito para sa kanyang pamilya. Hindi lang double ang kanyang sweldo, magkakaroon pa siya ng mas magandang bahay. Makakatanggap ang kanyang mga anak ng mas magandang edukasyon. Pero kung tatanggapin niya ang trabahong ito, kailangan niyang iwanan ang mga batang pinaglaanan niya ng panahon at pagmamahal. Pinapayuhan siya ng kanyang asawa na piliin ang trabaho. Napakahirap ng sitwasyon ni Jimmy. Lumabas na sa court ang mga manlalaro, naghahanda para sa pinakamahalagang laban. Pero ang masaklap, sa taranta, nabitawan ng catcher ang bola. Nakuha ng kalaban ang bola at nakatakbo papunta sa home base. Kaya bago pa man magsimula ang laro, talo na sila ng 2 puntos. Agad namang inayos ni Jimmy ang isip ng mga manlalaro. Kasabay nito, nagbigay siya ng estratehiya sa mga batter. Agad itong nagbunga. Binigay ng estudyante ang lahat ng lakas niya at pinalipad ang bola ng ilang metro. Sa hamon ng paghabol sa oras, dumausdos ang estudyante papunta sa finish line. Kaya naman, nakuha nila ang 1 puntos. Bawat manlalaro ay nagpakita ng tibay. Tiyak na ipinapakita ang pagkakaisa ng grupo. Nakikita ni Jimmy ang pag-asa na manalo sa kampyonato. Kahit matamaan ng kalaban ang bola, hindi natatakot ang catcher. Matagumpay niyang nasalo ang bola bago ito bumagsak sa lupa. Dahil dito, natabla ang score pagkatapos ng isang tumpak na palo ng hitter. Sa pagkakataong ito, hindi nila binigyan ng kahit anong pagkakataon ang kalaban. Matagumpay na nakarating sa finish line, biglang nagbago ang sitwasyon ng laro. Pumasok ang laro sa isang kritikal na sandali, ngunit dahil sa labis na tensyon ng pitcher, nagpukol siya ng 4 na sunod-sunod na ball ang sablay, kaya nagbigay siya ng puntos sa kalaban. Tinulungan pa niya yung isa na maging pinakamagaling na hitter. Napakahirap ng pagsubok na kinakaharap nila, buti na lang at nagtulungan sila ng catcher. Nagtagumpay silang gumawa ng isang maganda at isang masamang tira sa sumunod na laro. Sa kasamaang palad, natama ng kalaban ang bola, kaya kinabahan ang lahat. Buti na lang at napalakas ng kalaban ang pagpalo, kaya lumabas ng linya ang bola. Kapag nakapagpukol lang sila ng magandang bola, sila ay, para manalo, isa-isa nang naghihikayat ang mga miyembro. Hindi matatamaan ng babo ang pitcher na yan. Talunin mo yan. Hindi matatamaan yan ang bola mo. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo. Isang tira na lang, panalo na. Kaya mo yan, lakasan mo pa. Isang tira na lang, panalo na. Kaya mo yan, talunin mo yan. Kaya mo yan, ang walang pasubaling tiwala ng mga kasamahan. Kasama ang matatag na tingin ng kaibigan niyang catcher. Nagbigay sa kanya ng malaking lakas. Nanalo sila, masayang nagdiriwang ang mga manlalaro sa locker room. Sumali rin ang kanyang anak sa pagdiriwang na ito. Lubos na nagagalak si Jimmy. Mukhang oras na para tuparin ang napagkasundoan nila. Para sa taong nagturo sa amin na dapat naming abutin ang aming mga pangarap. Jimmy Morris, ang coach ng kampyon ng Big League. Binigyan nila si Jimmy ng ball ang may pirma ng buong miyembro ng team. Isa-isa silang lumapit para kamayan siya at sinasabing, "Ikaw naman, coach." Kinabukasan, maagang umalis si Jimmy kasama ang kanyang 3 anak. Nagmaneho sila ng 100 milya. Sa tryout ng Major League, may di inaasahang eksena sa pagpaparehistro. Napatingin ang lahat sa isang manlalaro. May kasama siyang 3 bata, isang kakaibang tanawin sa paligid. Bago lumabas sa field, tinuturuan pa ni Jimmy ang kanyang anak na babae. Tapos, pinapalitan niya ang lampin ng kanyang bunso. Walang pumapansin sa lalaking nasa edad na. Pero nang ihagis ni Jimmy ang bola, nabighani ang lahat sa tunog nito. Hanggang sa 3 beses na kinumpirma ang numero sa speed gun. Agad na pinuntahan ng scout si Jimmy.
Noong una, hindi rin makapaniwala si Jimmy sa bilis ng bola niya, pero ang lumabas sa speed gun ay 98 miles. Ipinadala ang profesional na scout para maging referee. Muli nilang sinubukan ang kakayahan ni Jimmy, at gaya ng inaasahan, si Jimmy nga ang pitcher na matagal na nilang hinahanap, kaya naman, pumasa si Jimmy sa pagsubok. Pero kung sasali siya sa Major League, kailangan niyang iwanan ang kanyang trabaho na may malaking sweldo. Napakahirap para kay Jimmy na pumili. Gusto niyang marinig ang opinyon ng kanyang ama, basta sinasabi pa rin niya ang mga bagay na nakakasakit sa'yo. Okay lang daw na mag-isip ka kung ano ang gusto mong gawin. Pero iba na kapag ginawa mo na, buti na lang at nawala ang pag-aalala mo dahil sa suporta ni Lori. Ang asawa mo, mag-isang pasan ng responsibilidad ng pamilya, naging matatag na suporta para sa paglalakbay ng pangarap mo. Jimmy, dala-dala ang pag-asa. Pumunta sa paligsahan ng baseball sa Florida. Pero pinagtatawanan ka ng mga kalaro mo. Isang matandang gaya mo na binigyan ng espesyal na pagkakataon. Lalo namang kinukutya ka ng mga nanunood. Sabi ni Jimmy, dapat daw dalhan siya ng wheelchair. Sinalubong ang player sa bench kahit bago pa man makapaglaro si Jimmy. Sinadya pang maliin ng commentator ang pangalan niya. Tapos ibinaling pa ang camera sa remote control car. Gusto lang ng coach na tapusin niya agad ang laro. Yung mga nakakairitang ingay na yun, nakaapekto sa performance ni Jimmy. Ang hirap-hirap makakuha ng pagkakataong maglaro, tapos sablay pa ang tira. Agad siyang sinalubong ng mga paninisi ng mga manunood. Sa pag-aalala ng asawa niya, napilitan na lang si Jimmy na magsinungaling na maayos ang lahat. Ginawa niyang hiyawan ng mga manunood ang mga tanong at paninita. Pero ang pagsuporta ni Lori ay lalo lang nagpahiya sa kanya sa susunod na laro. Lumampas sa inaasahan si Jimmy. 3 magagandang tira niya ang nagpatalsik sa kalaban. Ginamit niya ang kanyang galing para sabihin sa coach at sa scout na tama ang kanilang pinili. Kahit nakatanggap na siya ng pagkilala sa kanyang galing, isa pa rin itong minor league baseball. Ang kanyang buwanang sahod ay kakarampot na $600. Walang magagawa para baguhin ang sitwasyon sa mga panahong walang ginagawa. Ang ibang mga manlalaro ay tumatawag sa kanilang mga kasintahan. Si Jimmy lang ang nakababad sa telepono, nagtuturo sa kanyang anak. Tinanong siya ng anak niya kung kailan siya makakapaglaro sa Major League. Sa tanong na ito ng kanyang anak, wala ring nagawa si Jimmy kundi ang mawalan ng pag-asa. Dagdag pa rito, sinabi ni Lori na kulang na ang pera sa bahay para bayaran ang upa. Kinuha na ang mga gamit sa bahay. Lalo pang nag-alala si Jimmy at nagsimulang magduda sa kanyang sarili. Ang pamilyar na pakiramdam ng pagkabigo ay muling bumalat sa kanyang puso. Hindi ka makakasali sa prestihiyosong liga. Hindi ka na nga makatuntong sa pandaigdigang entablado. Madalas ka pang ipa-interview ng team sa ibang koponan. Para makinabang, ginawa ka ng team na isang middle-aged player. Nagpapanggap na hinahabol ang pangarap para akitin ang mga manunood, kaya hindi natutuwa ang ibang mga manlalaro. Ipinakakalat ang chismis na pinanatili ka ng coach para sa public relations. Para maaga mo ang pwesto ng mas may kakayahang manlalaro, kinukutiya ka ng lahat ng manlalaro. Ang drawing na ipinadala ng anak mo na lang siguro ang nagbibigay sa iyo ng kaunting aliw, pero mas lalo ka lang nitong pinananabik sa pamilya mo. Hanggang sa isang laban, nakita ni Jimmy ang isang mag-ama sa mga upuan ng manunood. Bigla niyang napagtanto na hindi dapat siya maging makasarili. Napakarami ng isinakripisyo ni Lori para kumita ng pera. Isinakripisyo pa nga niya ang oras niya sa pagtuturo sa anak nila. Sinabi niya sa asawa niya ang balak niyang pagtigil. Pero sabi ni Lori, walang dapat ipag-alala sa bahay. Ayaw kong sayangin mo pa ang oras mo. Makinig ka sa akin, Jimmy, pwede kang bumalik, matutuwa pa ako. Pero kung gagawin mo yan, siguraduhin mong sapat ang mga dahilan mo dahil habang buhay mo yang haharapin. Kaya mo ba, gusto mo pa ba talaga ang baseball? Pag-isipan mo ng mabuti, ha? Siguro ito ang ibig sabihin ng kasabihang, sa likod ng isang matagumpay na lalaki, ay ang anino ng isang babae pagkatapos kumalma. Si Jimmy, pumunta sa bar para magpalamig. Ipinapalabas sa TV ang panayam sa kanya. Kung titingnan sa ibang anggulo, bawat salita ni Jimmy ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa baseball. Hindi niya kayang sabihin sa nanay niya na iniwan na niya ang trabaho niya bilang coach. Kahit ang coach mo sa high school, hindi alam na habang tumatanda ka, hindi bumabagal ang bilis ng bola mo. Bagkus, mas bumibilis pa. Pero nakatayo ka pa rin dito. Buong pusong hinahabol ang pangarap mo. Hindi ko rin dapat kalimutan ang mga taong tahimik na sumusuporta sa akin, mga kaibigan at pamilya. Maliban sa asawa kong si Lori, ang baseball ang pinakamamahal ko sa buhay. Pagmamahal mula pagkabata,
Ngayon isang hakbang na lang si Jimmy sa Major League. Hindi rin niya sigurado kung makakarating siya sa dulo. Pero sigurado siya sa isang bagay, kung susuko siya, ito ang magiging pagsisisi niya habang buhay. Hindi sinasadya, napunta si Jimmy sa isang court, may batang kamakaway sa kanya. Tila nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya. Sinampal ka ng realidad, pero bibigyan ka rin ito ng high five. Mukhang oras na para pumunta sa susunod na destinasyon ng mundo. Matapos ayusin ang kanyang estado, nasa pinakamataas na kondisyon si Jimmy. Isang gabi, naghagis siya ng 3 magagandang bola. Ginamit niya ang kanyang buong lakas para direktang ma-out ang manlalaro. Pinahina ang paghataw ng kalabang koponan, na tumulong sa koponan na madaling manalo. Naiintindihan ng kanyang asawa ang kanyang intensyon, ipinagmamalaki rin siya ng kanyang mga estudyante. Kasabay nito, nakuha rin niya ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Hindi naman pala ganoon kasama ang matandang to pagkatapos ng laban. Seryosong tinawag siya ng may-ari sa opisina. Nasa resulta na ng pagpili sa Major League, pinili nila si Brooks. Maganda, hindi na siya kailangang bumalik. Malaki ang respeto niya sa'yo. Sa palagay ko dapat mo siyang makausap. Siyempre, dahil sasama ka rin. Hindi makapaniwala si Jimmy, kinumpirma niya ito sa may-ari. Binilhan na kami ng amo ng tiket papuntang Texas. Ang paligsahan kasi ay gaganapin sa Arlington Stadium, Texas, ang bayan ko. Hindi malayo ang pangarap ko, kailangan lang ng oras at pagsisikap. Agad-agad ibinalita ni Jimmy ang magandang balita sa asawa niyang si Lori. Sa sobrang tuwa, hindi siya makapagsalita. Pinatawag niya ang anak nila para makausap ako. Pinipigilan ni Jimmy ang panginginig ng boses niya. Ang number 1 fan ko. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Tuloy ang pangarap, ipinapasa ang paniniwala. Nabalitaan ng mga estudyante, nagmaneho sila sa buong bayan. Ipinamalita nila ng madaling araw, nag-imprenta sila ng mga flyers tungkol sa laban ni Jimmy kagabi. Pagkatapos, ipinamahagi nila sa bawat sulok ng maliit na bayan. Kailangan nilang ipakita si Jimmy sa pinakamahusay na paraan para mas maraming tao ang pumunta sa field para suportahan siya. Dumating ang malaking laban sa takdang oras, nakatayo sa entablado ng mga pangarap, naglalakad sa loob ng mariingal na gusali. Labis na humanga si Jimmy. Mahigit 1,000 araw at gabi, hindi mabilang na beses na inilarawan sa isip ang tagpong iyon. Ngayon, sa wakas ay natupad na. Tinitingnan ng uniforme ng Major League na pag-aari niya. Hinawakan ang logo na pinapangarap niya gabi-gabi. Masayang-masaya si Jimmy. Ano man ang resulta, pakiramdam niya ay sulit na sulit ito. Hindi nagpabeye si Jimmy. Agad siyang nagsimulang mag-ensayo at mag-warm up. Nang marinig ang napakagandang tunog, tuwang-tuwa ang mga coach sa kanya. Sa oras ng pahinga, tumakbo si Lori papunta kay Jimmy. Bagamat ilang buwan pa lang silang hindi nagkita, parang napakatagal na. Mahigpit na hinawakan ni Jimmy ang kamay ng kanyang asawa. Lumuluha ang kanyang mga mata. Hindi na kailangan ng maraming salita. Isang miss na kita lang mula sa kanyang asawa. Ang tawag ng mga bata sa kanilang ama ay higit pa sa anumang salita. Marahil ito ang kaligayahan na pinapangarap ng bawat lalaki. Bagamat medyo nag-aalangan si Lori, hinayaan na lang niya ang kanyang asawa na magtrabaho. Pero ayaw pa ring bumitaw ni Jimmy. Ayaw niyang maghiwalay kahit saglit. Wala nang nagawa si Lori kundi dalhin ang mga bata sa mga manunood. Sinusubukan pa rin ni Jimmy na sumilip para makita sila kahit sandali. Iyon ang kanyang motibasyon ngayon. Dumating din ang mga estudyante para panoorin at suportahan ang kanilang coach. Nakita nila ang napakalaki at napakalawak na stadium. Sa wakas, naintindihan na nila ang ibig sabihin ni Jimmy na makakita ng mas malawak na mundo. Punong-puno ang buong stadium, walang bakanteng upuan. Ang tungkulin ni Jimmy sa field ay maging tagatapos. Pero hindi sigurado kung magkakaroon ng pagkakataon ang tagatapos na makapaglaro. Kung masyadong malaki ang agwat ng kakayahan ng dalawang panig, mabilis matatapos ang laban. Mawawalan din ng pagkakataon si Jimmy na makapaglaro. Sa kabilang banda, kung dikit ang laban ng dalawang panig, at kailangang magdesisyon sa huling mga game, para malaman kung sino ang mananalo, ipapadala ng team ang tagatapos para basagin ang sitwasyon. Tila hihigpit ang laban sa simula ng laro. Si Jimmy, nakaupo sa malamig na bench, nang tumunog ang telepono sa training area. Ngunit hindi pa rin si Jimmy ang tinatawag. Habang nagiging mas matindi ang laban, ginagamit ng kalaban ang kanilang agresibong atake para lumayo sa score. Kahit ang referee ay nag-aanunsyo na ng susunod na laban, posibleng hindi na makapaglaro si Jimmy. Nang halos sumuko na siya, tumunog muli ang telepono sa training area. Sa wakas, nakita rin ng anak niya ang pagdating ng kanyang ama. Nagsimula ng mag-agawan sa binocular ang mga tagamaliit na bayan. Ipinapaliwanag ng komentarista ang background ng pinakamatandang pitcher, Jimmy Morris,
Ikaw na ang susunod. Sa wakas, dumating na rin ang sandaling ito para sa kanya. Nakatuon ang mga estudyante at nakatingin sa kanya. Iniuunat pa ni Jimmy ang kanyang leeg. Tahimik siyang sinusuportahan ni Lori. Hindi inaalis ng anak niya ang tingin sa kanya. Sa ingay at hiyawan ng mga manonood, tumatakbong lumabas si Jimmy sa Major League. Sa larangan ng mga pangarap, sino ang mag-aakalang ilang buwan pa lang ang nakalipas? Isa pa rin siyang guro sa physics sa high school. Si Lori ay tumayo ng may pagkasabik, at ang mga mata ng ina ay lumuluha. Naiintindihan nila kung gaano kahirap ang dinaanan ni Jimmy. Para sa pagkakataong ito, nagsikap siya sa loob ng 30 taon. Naghintay ng 30 taon, kailangan niyang magsikap ng husto. Sinenyasan siya ng coach na huwag masyadong kabahan. Kahit medyo nakakapagod ang eksena, basta katulad lang ng dati. Basta may pasok ang 3 bola para matapos ang laro. Kaharap niya ang pinakamagaling na batter sa buong mundo. Si Jimmy, gaya ng dati, sinisipa ang lupa, iniinit ang kanyang pulso, at kinokontrol ang paghinga. Ang kanyang mga mata ay parang sulo, at bumitaw siya ng malakas na tira. Kahit na ang pinakamagaling na batter sa buong mundo, ay hindi kayang pantayan ang bilis ng ball ang 78 milya. Gaya ng inaasahan, ang dalawang magandang bola ay umabot sa bilis na 78 milya. Ang mga estudyante ay naghiyawan ng todo, at ang mga matatanda sa bayan ay halos mawalan ng boses. Isang tira na lang at maipapanalo ni Jimmy ang laro para sa kanilang koponan. Walang anumang pagkakamali, umalis ka nang nag-iwan lamang ng isang anino ng pagmamalaki. Sa ngayon, League Baseball, naghagis ng 3 perpektong tira. Diretsong tinalo ang kalaban. Ito ay isang bagay na ang ordinaryong tao ay walang mangangahas na isipin, ngunit nagawa ito ng lalaking ito. Nang sumagot sa panayam, tumingin si Jimmy sa pamilyar na figura. Hindi kalayuan. Sa loob ng 30 taon, ito ang unang pagkakataon na pinanood ako ni Papa maglaro. Ayaw na niyang palampasin pa. Hindi lahat ng ama ay may ganitong pagkakataon. Sa tingin ko, napakarami ko ng pinalampas, pati na rin ikaw. Hindi makapagsalita ang ama dahil sa pagpipigil ng emosyon. Bago siya tumalikod para umalis, tinawag ni Jimmy ang kanyang ama na Papa. Parang ibinigay niya sa kanyang ama ang bowl-ang. Nagpabagsak sa harang na yelo sa pagitan nilang mag-ama, unti-unting natutunaw. Sa loob ng maraming taon, hindi tinawag ni Jimmy ang kanyang ama na Papa. Tinatawag niya itong Sir. Palaging iniisip ni Jimmy na kinokontrol ng kanyang ama ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na lahat ng ama sa mundong ito ay may katigasan ng ulo. Sa dingding ng kanyang silid, nakasabit ang mga litrato ni Jimmy noong bata pa siya. Palagi niya itong inaalagaan sa kanyang sariling paraan. Habang lumalaki, araw-araw, hila ni Jimmy ang kamay ni Lori na parang magkasintahan na umiibig ng labis. Pagkalabas pa lang nila ng gusali, ang mga tao sa bayan ay biglang sumulpot sa harapan nilang dalawa. Naging bagong idolo siya ng buong maliit na bayan. Sa edad ng pagtatayo ng sariling kabuhayan, edad na kailangang magpasan ng responsibilidad, edad na may pananagutan, inaalis ang pagiging pabaya, at kinikiskis ng realidad ang mga toles. Pwede rin tayong mabuhay para sa sarili natin kahit minsan lang. Hindi pa huli ang lahat. Hinihimok ng 4 na panahon sa panahon na para sa mga nagsusumikap. May karapatan ng lahat na abutin ang kanilang pangarap. Lahat tayo ay lumilikha ng ating mga pangarap. Gaano man kahirap ang daan, basta tama ang tinatahak natin. Gaano man ito katarik, mas mapapalapit tayo sa kaligayahan, kaysa sa manatili na lang sa isang lugar. Dito na nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo sa pelikula? Mag-comment kayo sa ibaba.